Alright guys, ayan so tayo po ay nakasubaybay po sa massive rally at trillion piso of the involved of the corruption. So eto na, panoorin natin. Nakakakilabot. Ayan na. So ayan, million people marching in the side of the Manila. Grabe. Nagkakapanandiga balahibo to. Kurakot. Ito ay parang magkatotoo yung sinabi ng Pangulong Duterte na baka magaya po si BBM sa kanilang na pinatalsik ng taong bayan. Nakakahiya sa lahat ng presidente. Parang ito yung walang katulad na pinakakurap. Ay naku talaga. Dapat nga talaga makulong talaga yung si Martin Romualdez pati si Saldico, no. So lahat ng involved dito dapat Yan, so kung ako nang tatanungin, pwede naman patalsikin na si BBM kasi pinaka-weak na dito niya. Sunod-sunuran lang. Ito sa totoo lang, ang Marcos family hindi na pwede talaga pagkatiwalaan. Wala na talagang hindi na dapat pwede ibalik sa post. Okay lang, mga ganyan, congressman. Pero pagdating sa pagka-president, vice president, hindi na pwede silang makaupo. Ito yung dapat nating tandaan, Pilipinas. Pagdating ng halalan, huwag na nating bigyan pa ng espasyo para makaupo pa ng bilang pagkapangulo ng president. Lahat ng Marcos, mahirap na. Tingnan mo naman, nagsisibali ka na lahat ng drug lord. Lahat ng mga masasamang uri nagsisibali ka na Grabe, ang daming tao. Ito lang talaga yung napakaswerte kasi sinasabi kong maswerte yung mga nagrarally, hindi katulad ng ibang bansa na sinusugod yung mga tahanan o di kayo mga opisina para ipakita yung totoong galing ng tao. So ito, napakaswerte pa rin talaga swerte pa rin ng Pilipinas kasi magalang pa rin ang Pilipinas pagdating sa mga usapin ganito. Yan, ikulong ang kurapon. Ito si Romualdez, wala na to, hindi na dapat itong pagkatiwalaan. Kahit sa vice councilor, hindi na pwede itong iboto. Tandaan natin Trillanes, Lima, yan si Romualdez. No? So, especially pa sa kay Ombudsman, no? Kaya kay Boyeng, isa pa yung EPAL. So lahat ng ito hindi dapat itong ibalik sa mga pwesto nila. Grabe, nakakakilabot. Ayan, so eto, pinapakita dito, no? So, pinapakita dito ang pagbabago. So, dapat, ito yung mensahe na dapat gayahin ng Pilipinas yung ginawa ni Trump. No? Anong pagpasok ng mga drug cartel o drug lord sa kanyang bansa, no? So, nagkaroon siya ng ano ba tawag nito? Oo, kasi hindi ka tulad dito kay pinuprotektahan. Oo, napaka walang silbi na presidente. Nakakalungkot. Well, anyway, guys, no, so yun sana po is makakabangon pa ang Pilipinas. Alam nyo kasi, habang tumatagal, sabihin na natin lumalaki ang dollars, lumalaki ang utang natin, at tumataas ang mga bilihin ng presyo ng unang bilihin natin. So tayo pa rin yung kawawa na mga Pilipino.
Kaya dapat wag tayong maglaway sa pagtaas ng piso na nagiging dollar. Oo, kasi tayo pa rin ang kawawa. Lahat ng bilihin natin napakamamahal. Lulubog at lulubog tayo. Sa kahuli-hulian, kahit asin, hindi na natin kayang bilihin. Maniwala kayo. Kaya dapat lang talaga pababain na talaga ang BBM administration. Ito si Auntie Claire. Kahit ito si Auntie Claire, dapat to si Auntie Claire. Hindi na pwede itong iboto kahit sa Vice Councilor eh. Yun, so nakakalungkot. Alright, no, so pag hindi pa maayos to, baka may part 3 pa to. Maniwala kayo sa akin, magkakaroon pa ng part 3 to. Okay, yun. So what's up guys?